Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for January 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin niyo lamang ang reading na ito bilang gabay and pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ng mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan. So, let us see. Libra. Anong ganap sa inyo ngayong January for Libra? Purification o may cleansing. Oo, maaring meron kayong mga tatanggalin na pwedeng tao, sitwasyon sa buhay ninyo na you feel are adding toxicity sa buhay ninyo. So, i-cleanse nyo yung energy ninyo. Even if kailangan ninyo pang mag-cut off ng tao sa buhay nyo na alam nyong puro nega na lang or puro katoksika na lang yung dinadala sa buhay ninyo. So, this is also about being more aware of your energies na kapag alam mong merong mga negative energy sa paligid mo, especially yung mga nakakasama mo, nakakasalamuha mo, aware ka na kailangan mong proteksyonan yung sarili mo. Para hindi mo ma-absorb yung nega energies nila. Let's see what else. You have life's purpose. Ayan. So, ngayong January din, you are going to set whatever is your destiny, no? Kung para pwedeng hahanapin mo na kung ano yung purpose mo sa buhay, and you will do something about it na aalamin mo, no? Tipong meron kang mga i-research about your interest. Maari ring magiging very curious ka sa mga sa dahilan kung bakit nandito ka. Alam mo, medyo spiritual to para sa inyo Libra. Oo. Let's see, ano pa. Animals. So, itong energy ng animals is about yung mga synchronicities, mga spiritual guides, no? Minsan kasi merong yung mga spirit guides natin, they come through animals, no? Sa mga messages na yan. Lalo na kung madalas kang makakita ng a certain animal na paulit-ulit within the day or for the past few weeks. And it is giving you a message na you do need to do something about it. Na pwedeng, halimbawa, lagi ka nakakita ng butterfly. So, butterfly, it symbolizes new beginnings, transformation, metamorphosis. So, maaring sinasabi ng universe na, you are about to change your life or transform your life and be open to changes. So, pwede nyo namang i-look up kung ano yung meaning ng mga spiritual meanings ng mga animals. Let's see your overall energy. You have the King of Swords. So, yeah, energy talaga to ng Libra. And Saturn energy rin to. Ang Saturn is about discipline, about structure in life. I think mas magiging maingat ka sa mga decision making mo ngayong January. Lahat ng mga gagawin mo, pag-iisipan mo muna. Oo. Hindi ka magpapadalos-dalos sa iyong mga desisyon. You also have the 10 of Wands. So, maraming responsibilities for some of you, Libra. Marami kayong naipon na trabaho. Ay, mga pwedeng iniwasan nyo to na trabaho ng mga nakaraang taon. And ngayong January, ngayon nyo pa lang siya gagawin or tatapusin or i-fulfill. Medyo nakakapagod siya, pero kaya nyo naman. Kailangan nyo lang na ma-manage ng maayos yung inyong oras. Multitasking rin yan. Let's see naman ang challenge. Ano yung challenge sa mga Libra? You have the 8 of Wands and the Queen of Swords. So, King and Queen of Swords nandito sa reading ninyo. Maaring meron kayong makasagutan or makaaway through messages or through text or through communication. Pwedeng
ano to, yung medyo harsh magsalita or pwedeng kayo yung medyo harsh magsalita dun sa tao na yun. So, pwedeng mag-cause ng conflict, no, with someone. So, be very careful na lang sa mga bibitawan mong salita ngayong January. Maari kasi yung mga makakausap mo is sensitive. At ikaw rin sensitive at that time. So, pwedeng mag-cause ng miscommunication. Okay, and then also sa mga schedule or mga appointments, kailangan talaga i-manage mo yan ngayong January kasi medyo busy, maraming messages coming through Lalo na kung kayo ay may business, no? Mga inquiries, ito yung mga nakaraan pa na inquiries na nabitin dahil sa holiday. So pagdating ng January, marami kang kailangang kausapin, ayusin, asikasuhin. So, pagdating naman ng, yung opportunity. Ayan. You have the Page of Cups. You have the opportunity also to find time for yourself. Ito yung pagkakaroon ng, libangan, hobbies, leisure, no? Hindi lang puro work. Dapat meron ka ring time for grounding yourself, time sa sarili mo para kumonect sa nature sa pamamagitan rin ng mga libangan, no? Pagtatanim ng halaman, yung iba merong mga crafting na gagawin, or kung kayo ay musically inclined, you will compose a song, anything na malayo sa trabaho mo na kung saan mas nagagamit mo yung iyong creativity. What is the page? Nine of Swords and Ace of Wands. Yes, I think yung iba sa inyo, pwedeng nung mga nakaraan, nagiging challenge sa inyo yung pagkakaroon ng oras at panahon para sa sarili ninyo, no? So, ngayong January, may opportunity kayo dyan as long as i-manage nyo lang ng maayos yung schedule ninyo. Parang balance, finding balance. And then, your blessing is the Hanged Man. Meron ng sa inyo, blessing in disguise ngayong January. Ito yung bagay na hinihintay mo pero hindi matutuloy kasi hindi talaga yun para sa'yo at merong mas maganda para sa'yo. Much better opportunities na kung saan doon ka mas mag-excel, doon ka mas magiging successful. So, kumbaga may dahilan kung bakit hindi matutuloy or hindi natuloy yung mga iba mong plano. Pwedeng isang plano, no? At sa iba ka dadalhin. Ooh, second house. So, that is about your resources, your money, your finances. So, pwedeng may kinalaman to sa investments mo or sa source of income mo na inayos mo pero inasikaso mo pero hindi natuloy. Yung pala, meron pang darating na mas magandang opportunity. Kaya hindi yun natuloy. So, ganun na lang. Kapag may mga pinupurso tayo, ganun naman talaga. Pag meron tayong pinupurso na hindi natutuloy, hindi talaga para sa atin yun. O, mag-ingat sa mga envious. Mga nagsiselos or naiinggit sa tabi-tabi dahil sa achievements mo. Meron ka rin mga ipaprocess na documentation pagdating sa trabaho, sa business. And also, just in case magkaroon ka ng challenges, no? Sa government or sa court cases related sa trabaho, sa pera, have faith lang kasi itong meron dahilan kung bakit may experience mo yan. Merong divine reason behind this experience. So, you are being led to a new direction. Ayan, yes. Dahil nagbabago na ang iyong perspective sa buhay, mas nagiging positibo ka yung pananaw mo pagdating sa iyong kaperahan. So, pwedeng, may mga bago kang ideas pagdating sa pera, pagdating sa investments. Yung iba sa inyo may new love. New relationship is coming. Maganda yung chemistry nito. Getting to know each other. So, yung mga naghahanap ng relationship dyan, maaring meron kang makilala na new person na magiging interesado ka at interesado rin siya sa'yo.
Harmony returns even after wrenching loss. Yes. So, yung iba sa inyo na may nagtapos na relationship, don't worry kasi merong parating na bago para sa inyo na dinideserve nyo talaga. Okay? So, that is your reading, Libra. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.